Hello, Sagittarius! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Sagittarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na mensahe or upload ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan yung next na pag-upload. Maaaring nandun ang mensahe na inyong hinahanap. Pero naniniwala ko meron at meron ding mensahe kayong mapupulit dito. Lalo na sa oracle card na ito sa dulo at oracle na card na ito, Amor at Psyche na pre-shuffled na. Ano ang inyong mensahe para kay Sagittarius? The Lady Who Waits. Unang-una, The Lady Who Waits. Are you trying to manifest love in your life? Maaaring yung iba sa inyo single at naghihintay ng kanyang lover na padating sa kanya. Patience is key. Patience is a virtue. Yun ang gustong sabihin ni Cupid dito. Pero kung para sa mga nasa relasyon, ito din ay imbitasyon na isipin nyo ano yung gusto nyo sa current relationship nyo. Ano pa yung gusto nyo mangyari. You might as well want to write it down. Sulat nyo. At baka ma-realize nyo din na it's within you all along or it's you all along. Kung single, maaaring ito ay imbitasyon na mag-journal kasi maaaring yung hinahanap nyo ay nasa loob nyo o kayo din pala talaga, mirror of your own self. O maaari din na yung love na hinahanap nyo ay yung love na kailangan nyong punan sa inyong sarili. Maaaring ganun. So, Sagittarius, ano ang gusto mo? Ano nangyayari kay Sagittarius? Uy, Four of Cups. Four of Cups, sorry. Tingnan mo, what do you want? What do you desire in life? You might be in that stagnant phase. Everything is stable, secure, stable sa relasyon mo. Whether in a relationship ka or hindi, lahat ay stable, lahat ay sakto lang. Pero itong sakto lang na ito, parang tubig. Four of Cups, di ba? Ang tubig, pag iniwan mo ang baso ng tubig, nakabulang buyang-yang lang, sooner or later, magkakaroon siya ng molds, di ba? Nagiging green. So, ang stale water, pag hindi gumagalaw, hindi nagpo-flow, how does that look like? Masyado tayo nagbibigay. Sakto lang yung binibigay natin. Sakto lang hindi yung tinatanggap. At very, very, hindi na tayo nakikipag-date, ganun. Parang stagnant na. Hanggang doon na lang yun. Hindi na siya mag-grow. So, maaaring si Sagittarius, ikaw ay nasa period of your life na yon na napapaisip ka na parang paano ko pa mapalalago ang pag-ibig na meron kaming dalawa. Nagsasawa na ba ako? May sawa na eh. Alam mo yun? Pasensya na pala sa ingay, sa paligid. Sana naiintindihan nyo pa rin ako. Medyo active ang mga pets ng kapitbahay namin sa gantong oras. Uy, temptation. Uy, Sagittarius ah. Nabobore, maaaring nabobore ka na sa current relationship mo, hindi ka na masaya, at dahil dyan, kakagat ikaw sa isang temptation. Maaari din na umaalikid na ang temptation na ito, pero you're trying your best na hindi pansinin, hindi tanggapin, at gusto mong mag-focus dun sa pag-iisip kung paano pa palalaguin ang inyong um, pag-iibigan, kumbaga. May sarili ka bang plano na hindi mo ini-involve ang partner mo? Maaaring you might want to discuss this with your partner at pag-usapan nyo paano nyo siya aayusin ba? Hindi ayos yung tamang word eh, pero paano iigtingin? Pababalikin yung spark, ganon. Kasi merong isa sa inyo, maaaring si Sagittarius yun, ay hindi na masaya sa pagsasama na ito. Parang everything is excessive na. May obsession, may excess. Kung hindi boredom at parang stagnant na ang nararamdaman ni Sagittarius, natatakot naman siya na i-express sa partner niya, natatakot naman siya na makipagkasundo sa partner niya, paano i-confront yung elephant in the room. Ano yung elephant in the room? Yung long-standing issue na matagal nang nangyayari at hindi pa rin pinag-uusapan. Para siyang invisible na hindi pagkakasunduan, invisible na issue na hindi nyo kino-confront together. Dalawa to na hindi ganun kagandang card para matanggap dahil ito ay excess, obsession, addiction. Parang yung sa inyo ay nakalaya na sa addiction na ito pero malakas pa rin yung energies ng excess na ito. Yan.
Maaring si Sagittarius yun, yung may addiction, at yun ang nagdudulot sa kanya ng hindi kasiyahan, o pwede din na yung partner ni Sagittarius ang may addiction, may excess, may ewan ko, temptation around na nagdudulot ng hindi na masaya si Sagittarius dahil sa excess na yan. So, I feel like gusto mo na magplano o gumawa ng something na uh, magpapalaya sa'yo sa sa sitwasyon na kasi masakit masakit siya, alam mo yun, kahit ilang beses intindihin, marami ng pag-iintindi ang thrown around, pero hindi pa rin mawala-wala itong apathy, hindi pa rin mawala-wala itong hindi kalagayahan, kalungkutan na darama ni Sagittarius. Actually, energies could be interchangeable. Not necessarily si Sagittarius yung hindi masaya. Pwedeng yung partner ni Sagittarius ang hindi masaya. It feels like meron nga yun, yung obsession, something is in excess. At hindi siya pinag-uusapan kung paano i-resolve yung issue na yun. As a result, nagbibreed siya ng resentment, ng apathy, at merong isang gusto nang umalis. Gusto na mag-venture ng something else. Gusto na mag-venture kung lumaya, umalis doon sa once happy na pagsasama. Three of Swords, this is heartbreak. So, maaari din na yung iba ay naranasan pa rin yung heartbreak na yan. Pwede din na katatapos lang ng hiwalayan at si Sagittarius ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mayroong pagbabago na kinakailangan mangyari. May kinakailangan mamatay. Kaya skeleton si Death dito, na death of an old self, death of an old relationship, death of an old ways of thinking. Alam nyo sa sarili nyo na kailangan na mangyari yung pagbabago na ito, pero isa sa inyo o parehas kayo ay ayaw pagtuunan ito ng pansin. Hindi naniniwala siguro na kailangan may magbago, or sweeping it under the rug, hindi pinapansin, pinapawalang bahala, nagpapatay mali siya sa kung anumang pagbabago ang meron. Pwede nga addiction, nagpapatay mali siya dun sa addiction na nangyayari, dun sa temptation, sa paulit-ulit na pandaraya, sa paulit-ulit na hindi magandang choices in love na apektuhan na yung relasyon, at meron nang nasaktan kung hindi may masasaktan. So, why do I get this feeling na may third party at bata? Sorry pero yun yung narinig ko, yung escort service. Escort service na doon siya nakakahanap, kung sino man sa inyo, doon nakakahanap ng fulfillment. Maaring si Sagittarius. So, yun. At maraming delays. Pwede din na yung iba sa inyo ay currently engaged. Tapos, isa sa inyo gusto nang i-call off yung engagement, pero maaring may takot kasi kung anong sasabihin ng family, kung anong mangyayari, na iplano na yung ganito, na iplano na yung ganyan. Kasi Four of Wands pwedeng to. Hindi na matutuloy ang kasal. At least, kung hindi nyo pa ina-announce, alam nyo sa sarili nyo na hindi na siya matutuloy. At kasi meron ng isa sa inyo or parehas kayo, hindi na happy doon sa sitwasyon. Hindi na kayang magpakasal dahil sa addiction na ito, dahil sa excess na yan, hindi kaya na-realize nung isa na hindi niya pala kaya magpatuloy doon. Pwede din na yung energy na napupulot ko overall sa reading mo, Sagittarius, is repression. Meron tayong repression and in denial. Maaring in denial tayo sa mga bagay na kailangan nating baguhin sa ating love life or sa ating sitwasyon. At dahil dyan, kung hindi nyo man i-call off ang wedding because of shame, I don't know, because of ewan ko bakit hindi nyo ba't itutuloy nyo pa din? So, madedelay lang siya ng madedelay. Hanggat hindi nyo hinaharap to, masasaktan at masasaktan kayo. Magdudulot siya ng heartache at hindi na matutuloy ang plano to move out, to move away, to make things happen. Plano yan kumbaga parang gagawa ka na ng action towards something. Pero
with the death card here in reverse, tas devil temperance, mm, delay, magkaka-delay or hindi talaga matutuloy ng tuluyan. Merong presensya ng isang tao, kaya ako nabanggit yung escort. Merong presensya ng isang taong very enthusiastic about life, very naive, pero pwede din na, alam mo yung manic pixie dream girl sa mga pelikula. She does what she wants, pero may pinanggagalingan na, may some sense of innocence and naivety around it. Parang gagawin niya lang yung gusto niya. Go with the flow lang, spontaneous. Ito yung energy ng taong to. And I don't feel like isa to sa inyong dalawa. Nasa labas siya. So, pwedeng younger sister ni younger sister nung lover mo, Sagittarius, pero I don't think so. Bakit siyang dahilan kung bakit may delay sa marriage? Pwedeng ganun. Very extreme na yon. Wala na siguro makaka-relate dun, pero pwedeng isa may makarelate. Merong isang tao na youthful energy. She does what she thinks she um, makes her feel good. May enthusiasm siya about life. Meron siyang, basta, yun nga, Manic Pixie Dream Girl. Google nyo. Kung di nyo alam yung Manic Pixie Dream Girl. Sa mga pelikula, yun yung energy. At yung energy na yan, ang umi-impluwensya sa addiction, umi-impluwensya sa obsession. She doesn't really care. Actually, pwedeng hindi she. Pero kasi page siya eh. Pwedeng she. Yun naman yung default na energy niya. Feminine energy. Pero pwede din lalaki yan. Pero lakas yung kutob ko, babae siya eh. So, yung energy ng tao na yan, influences, alam mo man o hindi, influences Sagittarius decision, pwedeng influences the obsession, influences the excess. Pwede na may addiction din siya, at kung ikaw ay cross-watcher, sawa ka na sa addiction na yan, magsama sila, ganun. Pero pwede din na hindi mo alam. Pwede din na si Sagittarius hindi nakakaalam. Pwede din na siya may issue sa partner niya. Kasi may presence ng tao na, alam mo yun, na-attract yung isa sa inyo, na-attract dito sa tao na to. Kasi, she just doesn't care. And that is the kind of energy na you wish you have. Bold, you are bold and very brave, si Sagittarius. Pero meron ka ding kaduwagan na hindi mo ma-admit, maaring sa sarili. And itong taong to, minimirror niya sa'yo yung mga qualities na you wish subconsciously na execute mo or meron ka. Iwan ko na yun dun. Baka lumalim pa yung kwento at kung saan pa ito matungo. Subscribe lamang po kayo para maabutan nyo yung mga next na reading. Lalo na kung nag-resonate sa inyo itong reading na ito. Anong mensahe mo para kay Sagittarius? Oh, tumalon. Kung ikaw yung hindi masaya, hanapin mo yung tao na nagbibigay sa'yo ng solace, ng safe space, ng assurance. Maaring hindi ito yung partner mo. Sino yung wooby mo? Yung wooby parang binky ito. Yung doll mo nung bata ka, kung wala kang ganon. Whatever it is na parang binabalik-balikan mo nung bata ka. Let's say, pinagalitan ka, napaaway ka, meron kang babalikan na toy, diba? Meron kang lalaruin na toy para you feel good again. What is it that you need to do right now to feel good again? When everything is parang ubus na, halimbawa, iniwan ka na ng partner mo, no? Pag ubus na yung ano mo, parang you don't have the will to live, alalahanin mo yung tao, let's say family mo, baka family mo yun, kaibigan mo, ano yung wooby sa buhay mo, yung nagbibigay sa'yo ng comfort, ng solace, ng crying shoulder, when everything is not okay. Puntahan mo yun at hanapin mo yun. You should be able to define that kasi kakailanganin mo siya sooner or later. So, iwan ko na yun doon. Pasensya na po sa mga ingay. Sana naintindihan nyo pa rin ako at salamat sa pagbisita. Ako po si A. See you soon. Bye-bye.